Now is the day of salvation para po sa mga baguhan. Bakit? Dahil maminamahal, mula pa, mga kapatid ko, ng lumang tipan ng likha ng Diyos si Adan at si Eva. Sila po ang kauna-unahang tao na nagkasala sa ating dakilang Diyos. Na bagamat nilikha ng Panginoon, ang tao ay sa kanyang larawan, ngunit nang magkasala sila maminamahal, praise God, sapagkat tayo po nilikha ng Diyos buo, maminamahal. Bakit? Pakinggan niyo po mabuti. Tayo po maminamahal, nilikha ng Diyos, meron po tayong body, meron po tayong soul, meron tayong spirit. Ngayon maminamahal, sabi ng Bible, mga kapatid, mula nang nilikha ng Diyos, ang tao, si Adan at si Eva, sila po ay winarningan ng Panginoon. Genesis chapter 2 verse 17. Ito na po maminamahal, praise God, yung starting ng warning ng Panginoon sa mga tao, maminamahal. Kindly po, pakibasa. Genesis chapter 2 verse 17. Genesis Kabanatang 2, ang talata po ay 17. Na dapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen. May warning, maminamahal, ang Panginoon dahil si Adan ang kausap ng Panginoon sapagkat siya ang kauna-unahang nilikha ng Panginoon si Adan. Ngayon, maminamahal, nang makita ng Panginoon si Adan ay malungkot, mga kapatid. Kaya pinahimbing ng tulog si Adan ng Panginoon at hinugot sa kanyang tadyang ang maminamahal ang isang ribs. Kinukot siya maminamahal Panginoon at ginawa pong Eva. Kaya maminamahal, ang ginawa po ng ahas, mga kapatid ko, ay tinukso po si Eva. Sabi ng ahas, hindi ka naman mamamatay. Yung sinabi ng Diyos, yung hindi totoo yun. Ang ibig sabihin ng Diyos, kapag kumain ka noon, mamumulat ang mata mo, maunawaan mo na kung ano ang mga nakita mo, lahat ng mga bagay, maunawaan mo, magkaroon ka ng kapangyarihan. Doon po natukso siya, diba? Kinain po niya, siya po ay maminamahal, nagkaroon ng pagnanasa. Kinain po niya ito, maminamahal, dahil sila po ay naked nung araw. Kaya nung pagkakain, maminamahal, yun na po, namulat ang alang isipan sa mga bagay sa mundo. Kaya, maminamahal, nung sila po ay tinawag ng Panginoon, nagtago po sila. Dahil pagkakain ni Eva, binigay kay Adan, kapwa sila, maminamahal, praise God. Siyempre, mga naked po sila, nagkahiyaan na po sila. Kaya nagtatago na sila, naglagay ng mga tapis. Ganun po, doon po nagsimula ang kasalanan. Kaya maminamahal, death means separation. Ibig sabihin po ng patay, maminamahal, ay tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Hindi po literal na namatay si Adan at si Eva, kundi sila po pinalayas po ng Panginoon sa Garden ng Eden. Doon na po nagsimula. Si Cain, ang pinatay niya, kauna-unahang krimen na ginawa ng tao. Si Cain, pinatay niya si Abel. So, maminamahal, dito na po tayo sa bagong tipan. Dahil ang sabi ng Bible, maminamahal, praise the Lord, ang nagpapakabuyo sa kalaywan, bagamat buhay ay patay. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Para maunawaan po natin, maminamahal, mga kapatid, tayo pala espesyal na nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang larawan. Anong purpose ng Panginoon? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maminamahal, napakaganda po ng plano sa atin ng Panginoon. Hindi para tayo mapahama, kundi tayo para magmana ng buhay na walang God. But that whosoever believe it in Him. Meron pong exemption pala. Kindly po, pakibasa po muna natin, maminamahal. Unang Timoteo, Kabanata 5, ang talata ay 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Baka pag ibig pa tayo maminamahal, malinaw na malinaw, sinasabi ng Bible, ng taong nagpapakabuyo sa kalayawan. Ano po ba yung kalayawan, maminamahal? Yung pong lahat ng gawa ng laman. Yung katulad po ng kapatutuan ng ating kapatid kanina na mismo taga rito po sa inyo. Beloved Sister Miriam, maminamahal, siya po'y namuhay sa makamundo na gawa, maminamahal. Kaya siya po nag-isip-isip, siya ipapunta sana ng impyerno, pero siya nagsumamo sa mahal na Panginoon. Ganon ang kalalagyan po ng tao, mga kapatid ko. Kaya makita po natin dito,
wala po ding level na tinututukoy dito. Ano mang level ng buhay natin. May sinabi ba dito kung ikay mayaman, mahirap, lahat maminamal? Wala po, maminamal. Kaya dito, mga kapatid ko, lahat pala ng tao na nagpapakabuyo sa kalawan, bagamat buhay ay patay. Yun pong ibig sabihin, death meant separation. Na-separate po tayo sa mga Panginoon. Yung Espiritu ng Diyos na wala, humiwalay, maminamal. Kaya ang pumasok sa tao maminamal, masamang espiritu. Kaya yung espiritu ng pagnagnakaw, espiritu ng pangangalunya, espiritu ng pagmumura, espiritu ng paglalasing, espiritu ng mga maminamahal, yung pagkukurap, yan po yung masamang espiritu, mga kapatid. Pagnanakaw, maminamahal, yan po yung masamang espiritu, gawa po ni Satanas po yan, maminamahal. Yan ang nasa taong walang espiritu ng Diyos. Romans 8:9, a man without spirit of Christ, he is none of his, maminamahal. Kaya, masami tayong masasagasaan, maminamahal. Kasi po, lahat maminamahal. Sabi nga ng Romans chapter 3, verse 10, there is none righteous, no, not one. Wala maminamahal. Kayo, tingnan po, Romans chapter 3, verse 23. Kindly po. Romans chapter 3, verse 23. Roma, Kabanatang 3, ang talata po ay 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala talaga maminamahal. Wala tayong pag-asa. Kung natapos po ang salita ng malapit dito po sa Romans chapter 3 verse 9 and 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ay maminamahal. Wala po ito, maminamahal, praise God. Kaya yung reliyon, sinasabi ng reliyon, maminamahal. O, di ba? Ano sinasabi ng reliyon? Magpamisa tayo, magpamisa. Para mahango doon sa purgatorio, yung ating mga loved ones, nagagastos pa tayo, maminamahal ko. Pero walang katotohanan. Ito po yung imbento po ng reliyon, maminamahal. Now is the day of salvation. Hindi ang reliyon makapaligtas sa ating maminamahal. Pwede pala yun, mga kapatid ko. Paano, bakit pa ang malapit nagpapako sa krus? Bakit po siya maminamahal? Ikaw at ako'y tinubos sa kasalanan, maminamahal. Alam niyo po, yung aming pong conversation po doon sa bangko. Brad, alam mo, mayroong parabola na ano yung aming yung pastor namin. Pero tatanungin ko ito ang magiging ano mo di explanation. Kasi meron daw sa langit maminamal, doon nakita nila maminamal praise God, nagpunta sa mahal na Panginoon. Yun pong mga maraming kawang gawa, hindi daw tinanggap ng mahal na Panginoon. Pero po yung mas pusakal, maraming ginawa. Sabi niya, anong ginawa mo sa lupa? Ako po ay mamamatay tao, marami akong kasalanan ginawa. Oy, bakit ka pa muna pupunta rito? Alam mo pa yung ginawa mo. Pero sabi niya, isang salita niya, dahil sa biyaya, ako ay pumunta sa iyo. So maminamahal, sabi ko nga, relate po yan doon sa pagkabayubay ng malapit sa krus ng Kalbaryo, di ba? Maminamahal, sabi ko, yung nasa krus ng Kalbaryo, yung isa doon ay minumura ang malap Panginoon. Di ba kayo nagpaganda ng karamdaman? Di ba kayo nagbuhay ng patay? Bakit nandiyan ka? Dapat iligtas mo sarili mo, pati kami. Pero sabi nung isa, hindi ka ba natatakot? Tayo'y nahatulan ayon sa ating gawa dahil tayo makasalanan. Pero ang taong ito wala siyang kasalanan. At isang sinabi lang niya, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya maminamahal, lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang lumalapit sa Diyos ay tinatanggap ng mahal na Panginoon. Kaya nga po siya nabayuwi sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Bakit maminamahal? Dahil ang Diyos ay Diyos. Hindi siya makikita maminamahal. God is a spirit. Ngayon, kung nanatiling espiritu ang mahal na Panginoon, hindi po tayo maligtas ng Diyos. Kaya siya po mismo ay nagkatawang tao. Dahil ang tao ang nagkasala, si Adan at Eva nagkasala, maminamahal, siya rin po ay nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Yun po ang layunin, maminamahal. Siya po ipinanganak, hindi lamang siya biglang lumitaw sa mundong ito, kundi siya ipinanganak. Sino po ang ginamit ng malapit para siya ipanganak? Isang berhen na ngayon ay sinasambu po ng buong daigdig. Kawawa naman. Si Mary maminamahal, sinasamba. Ay hindi po siya dapat sambahin sapagkat siya po ay sumasamba rin sa Diyos na buhay, maminamahal. Yan po ang masakit na katotohanan, mga kapatid ko. Naligaw tayo, maminamahal, sa mga pagsamba. Ang dapat lamang sambahin ay ang nag-iisang Diyos, maminamahal. Amen? Maminamahal, napakatagal ng panahon nang tayo po ilalipot po ng mga praile.
Ang sabi nga sa history, maminamahal, sinerge ko po kasi 330 years, mga kapatid ko, na tayo slave. Hindi natin alam kung ano. Basta yun po nakalagay sa history. Ay di maminamahal sa isang taon lang, maminamahal, malalaman pa ba natin maminamahal? Wala. Ganun po, maminamahal. Kaya dito po ay makita po natin, sabi ko nga, ang isinishare ko po sa inyo, spiritual lahat. Hindi ka pwedeng mag-rely lang sa mga sabi-sabi. Kaya dito sa Jesus Mark Crusade, hindi lamang sabi-sabi, sabi ko nga, kung lahat ng dahil ang sabi ko, napakaganda ng conversion dito sa Iriga. Dahil pinatutuko sa maminamal nung panahon ni Mayor Villanueva, inanyahan niya ang aming malapastor na mag-pray dito sa Iriga dahil puputok ang Iriga ng panahon na maminamahal. Ang sabi ko, hanggang ngayon, dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos, hindi pumutok dahil ang mismong namumuno sa inyong bayan ang lumapit sa propeta ng mahalapan. Kaya napakaganda, sabi ko nga, napakaganda ko ang lahat ng mga politician ay ganito. O salamat po sa atin po mga namumuno dito po sa Dakong Sorsogon. Maminamalong last year kasi libre po tayo. Pero ngayon po siguro pang kuryente lang po yung kinuha. Napakamura pa rin po maminamahal. Pagpalain po sila ng mahal na Panginoon. Kaya maminamahal niyo po, in short maminamahal, praise God, napakahalaga pala maminamahal, praise God. Sabi ko nga, habang nagsishare po ako mga kapatid, kinikilabutan po sila maminamahal. Kung lahat po ng mga politician dalhin po sa Jesus Miracle Crusade, lalo na ngayon, mga kabataan ngayon, maminamahal, di ba? Nakita po natin, maminamahal, grabe po ang kasalanan lumalaganap ngayon. Palala ang daigdig, maminamahal ko. Dahil yan po ibibilikal, in the last days, perilous time shall come. Ngayon, maminamahal, ibalik po natin. Sabi na ating unang sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang nagpapakabuyo sa kalaywan, bagamat buhay ay patay. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid, kung sino-sino po ito, maminamahal. Lahat maminamahal. Romans chapter 3 verse 20, walang nakaabot sa kaluwalhatian. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao po'y makalapit sa Kanya, maminamahal. Hinihalal niya ang mga ngaral, inihalal niya, maminamahal, praise the Lord, ang mga pastor, ang mga guro, ang ebangelista, maminamahal, ang propeta. Yan na po ang inihalal ng mahal na Panginoon. Masakit mang sabihin, yung pare po, wala na po, ito po, hindi na po pinano ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang hinihalal ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ay ebangelista, guro, mga pastor. Makapag-imibat ang minamahal, praise the Lord. Kaya, maminamahal, alam niyo po kung bakit kami narito, buong tapang na pinapangaral ang katotohanan. Dahil napakarami na po, maminamahal, ang naligaw, mga kapatid. Kaya sa paglingkod sa mahal na Panginoon, hindi po maminamahal, praise God, nangaral mahal na Panginoon sa mga apostol para sinabi ba ng mahal na Panginoon, ipasok ang mga tao sa religion? Hindi po. Kundi sinabi ng mahal na Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Walang pinili, maminamahal. Kaya si Nicodemo na ruler of the Jews, maminamahal. Pinuno ng Hudyo. Sinabi ng malapit lumapit sa kanya ng gabi, Nicodemo, you must be born again. Yun po ang kailangan sa inyo pong mga baguang narito, maminamahal, para malaman nyo po ang dapat gawin, paano tayo makatakas sa kasalanan, dahil po, lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Maminamahal, nag-alok ang Diyos ng kaligtasan. Siya po ay nagkatawang tao, dahil maminamahal sa pamagitan ng dugo, at ang kanyang katawang nabayubay, yun ang tumbos sa ating pagkakasala, maminamahal. Dahil ang taong nagkasala, Diyos din ang gumawa, maminamahal, paraan, siya'y nagkatawang tao upang tubusin ang tao sa kasalanan, maminamahal. Anong ibig sabihin, maminamahal? You must be born again. Ito po yung 4 na reglamento ng kaligtasan, maminamahal. Hindi po dito pinag-usapan ng reliyon. Ano mang antas mo sa buhay, presidente ka, artista ka, pare ka, ikaw ay madriman, ano mang, attorney ka man, ikaw ay matalino man, mga minamahal, hindi po pwedeng isabit yan sa langit. Ang kailangan po natin, you must be born again. Brother, ano po yung born again? Ang born again po, maminamahal, hindi para ikay pasok muli sa nanay mo. Kundi maminamahal, spiritually, malinaw na sinasabi ng Bible, ang nagpapakabuyo sa kalawan ay bagamat buhay ay patay. Kaya ang tao walang Kristo ng Diyos, walang Kristo sa puso, walang Espiritu ng Diyos, patay, maminamahal. Nakaatang sa katagadagatang apoy. Pero ngayon, ang araw para kayo maligtas. Anong dapat kayo, maminamahal? You must be born again. Amen? Maminamahal, paano po mga kapatid?
Dahil maminamahal, praise the Lord, ang sabi po ng malapay noon, pinangarap po niya sa mga apostol, mga kapatid, John chapter 3, verse 3 and 5. Dito na po maminamahal, praise the Lord, para maipalay po natin ito maayos sa maminamahal. Kaya hindi po pakibasa. Juan, Kabanata 3, mula 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may 5 panganak? na po. Italo niyo po sa 5 na. Si 5 na po. Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Makinig po yung mabuti, maminamahal. Ibalik natin, maminamahal, patay ang taong walang Espiritu ng Diyos. Hindi makakita, maminamahal, praise God, hindi siya lang maligtas. Ngayon, maminamahal, ibig sabihin, patay, death means separation, maminamahal, papatay, muling makaugnay sa malapin para bumalik ang kanyang Holy Spirit, maminamahal. Sabi ng Romans chapter 8:9, a man without Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, he is none of his. Kaya dito, maminamahal, sabi po dito, si Nicodemo, sinabi ng malang Panginoon, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya ang pagiging born again, maminamahal, hindi po ito panibagong reliyon, hindi ito panibagong sikta o denominasyon, kundi ito po ay pagtupad sa utos ng malang Panginoon. Bakit, maminamahal? Kailangan tayo panganak na muli, spiritually, maminamahal, kailangan po tayo ilubog sa tubig. Ang patay po, literally, ay ililibing sa sementeryo. Ngayon, spiritual, maminamahal, tayo po'y patay sa kasalanan, kailangan tayo mailubog, saan tayo ilubog? Doon sa tubig, nang ibig sabihin maminamahal, paglubog natin sa tubig, tayo po maminamahal, praise God, to dip our body, to immerse our body in water, paghango po natin, maminalibing na po yung ating makasalanan pagkatao, paghango natin sa tubig, tayo po ngayon ang magiging born again, maminamahal. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Kaya sabi po dito, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi sa inyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po pala mga minal, praise God, ang dapat gawin po ng tao para tayo po ay makaugnay uli sa ating mahal na Panginoon. Sapagat maminamal dito po ay pinapangaral, kailangan tanggapin si Kristo bilang saring tagapagligtas at sa ating po patuloy pagdalo kung paano niyo po nakita ang mga umiyak dyan, yung pong nanginginig maminamahal, yan po yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya malinaw po sa Biblia, maminaw, praise God, na sinasabi nga po dito sa Acts chapter 2 verse 17, maminaw, sabi nga po dito, and it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Dito po sa wikang Tagalog, maminaman, sabi ito, at mangyayari na sa manguling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Saan po yun? Doon lamang sa tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin ito yung espiritu ng Diyos, maminamahal. Kaya nga po mga minor, praise God, bakit tayo hindi makalaya sa ating pagmumura, sa ating pong paglalasing, sa ating pagsusugal, sa ating pong masamang isipan, maminamahal. Hindi tayo makalaya doon. Bakit? Wala kasi tayong kapangyarihan, yung power. Sabi ng Acts 1:8, maminamahal, when the Holy Ghost is come upon you, you have power. Ano po yung power, maminamahal? Ang di mo yung lalayasin, maminamahal. Yung masama mong ugali, o ito babaguhin ng Diyos, magiging born again ka, maminamahal. Lalayas yung masamang espiritu, pag-uwi mo sabay, maminamahal, magugulat ka na lang. Hindi ka na nagmumura. Ang sasabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Yun ang magiging maminamal, yun ang yung mabuta sa ilabit. Bakit? Because you are guided the Holy Spirit, maminamahal. Guided na po tayo ng Holy Spirit, kaya maminamahal, yung lumang pagkatao mo, kapag pumasok na po ang Espiritu ng Diyos, maminamahal. Ayun, sabi na, except a man be born of water of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya para tayo makaminamahal, makapasok sa langit, kailangan po natin na mabautismo po tayo ng Espiritu Santo. At bago po tayo mabautismo ng Espiritu Santo, mauuna po muna ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ni Jesus, sa kapagpapatawad natin po mga pagkakasala. Maminamahal. So, malinaw po, maminamahal. Tagalog po. Kailangan po natin maborn again, maminamahal. To dip our body in water. At maminamahal, praise the Lord. Yan ang ibig sabihin ng Bible, maminamahal. Na hinutusan ng mahal na Panginoon. Nang sabi nga po ng Marcos Kabanatang 16, maminamahal.
talatang 16, kaya hindi po pakibasa. Marcos, Kabanatang 16, ang talata po ay 16. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, na dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Malinaw, maminamahal, kaya kailangan po nating mabautismuhan. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maligtas, na dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya maminamahal, ang sabi po ng Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in what name? In the name of Jesus Christ. Why? For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya maminamahal, sa mga datihan, mga kapatid, kayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Dahil alam ko, isa sa kayo sa mga nagbigay financially, sa mga naghayo, sa mga namigay ng mga leaflets, sa nagbigay mga in kind, mga minamahal, yun pong mga ginamit ng mahal na Panginoon, nagbigay para sa gawain ng mahal na Panginoon, para makalapit ang mga kaluluwang ito sa panan ng mahal na Panginoon. Isang kaluluwa, libu-libong anghel ang nakakatuwa sa langit. At ang nagliligtas ng kaluluwa, nagdadala ng kaluluwa sa mahal na Panginoon, nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya, maminamahal, ilan po sila na nandito? Isa lamang ay tuwang-tuwa na po ang mga anghel sa kalangitan, mga kapatid. Ay marami po sila maminamahal. Kaya grabe pong katuwaan ng mga anghel na mayroon po lumapit sa mahal na Panginoon. Umawi po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid.